Po, basahin natin ang salita ng Panginoon, Galatians 5:19 to 21. Sabay-sabay po nating basahin. All of the works of the flesh, sexual immorality, impurity, sexuality, idolatry, strife, jealousy, fits of rage, anger, dissension, division, envy, drunkenness, orgies, and anything like this. I warn you, as I warned you before, those who do such thing will not inherit the kingdom of God. Tayo pong yumuko at mananalangin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Patuloy ka naming tinataas, Panginoon, sinasamba, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito, O Diyos, na dinako niyo po kami sa lugar na ito, isang pribilehiyo na sama-sama kaming sasamba sa iyo, Panginoon, na aming Diyos na makapangyarihan, O God. Lord, hayaan niyo po na sa aming pong pag-aaral sa gabing ito ay maunawaan po namin ang nais niyo pong ipaunawa sa amin at ito po ay maisabuhay po namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Wala na pong itataas, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon. Ang iyong pangalan lamang, Panginoon, ang aming pong sasambahin sa kalagitnaan namin, Panginoon. Salamat po, sa iyo lamang po ang papuri, pagdakila, pasasalamat, ang lahat ay magsasabi ng Amen. Purihin ng Panginoon, batiin po natin ang bawat isa. Hallelujah. Sabihin po natin, advance Merry Christmas. Oo, kasi ano na bukas no? December 1 na bukas Sa Pilipinas, nagsimula na yung Pasko, matagal na September pa lang Purihin ng Panginoon. Kamusta po ang bawat isa? Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Panginoon. Tayo po ay patuloy na nagsasama-sama para sumamba sa Panginoon at mag-aral ng salita ng Diyos. It's indeed a privilege. Amen? Amen? Amen po ba? Amen. Amen. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, nagagalak akong makita kang muli. Ayan. Ayun. Amen. Praise God. At gusto rin po nating batiin yung ating pong kapatid, si Brother Anthony. Siya po ay gagraduate na. Gagraduate po siya sa Bible School sa Tuesday. Okay, so kung kayo po ay libre, kayo po ay, you are invited to eat my house. Joke lang, Okay, so ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Ano po yung ating pinag-aaralan, mga kapatid? Nakakasabay po ba kayo? Ang ating po pinag-aaralan is about human emotions. Yung una pong series na ginawa po natin, yung Inside Out na una, part 1. Pangalawa po ay Inside Out part 2. Last week is about anxiety. Yung pagkabalisa or matinding pag-aalala. Nag-aalala pa ba tayo? Nag-aalala pa pero dapat po ay ipinagpapasa Diyos natin ang lahat ng ating alalahanin. Sabi ng Panginoon, cast all your cares, your anxiety on me because I care on you. Dahil mabuti ang Panginoon sa atin. Ngayon po, ang ating pag-aaralan ay about envy, or inggit. Sabihin mo sa katabi mo, nainggit ka ba? Alright. Inggit. How to deal with the envy. Alright. So, let me share a short story. The crush of envy. An accident is related in Greek history of wrestler who was so envious of Theagenes. Ewan ko kung tama ba yung aking pronunciation, Theagenes, the prince of wrestlers, that he could not be consoled in any way. Naiinggit daw siya dito sa prince of wrestler, si Theagenes. After Theagenes died, namatay itong prince of wrestler na ito, a statue of him was erected in a public place. His envious antagonist went out every night and wrestled with the statue. Naku, nire-wrestling niya yung statue, di ba? Kasi prince of wrestling wrestler pinatayo ng isang monumento ng statue si Theagenes. Ito namang si
antagonist, laging lumalabas para i-wrestler yung, yung statue. Matindi yung inggit niya eh. Went out every night. Gusto niyang matalo. Gusto niyang, maging siya ang prince eh. And wrestled with the statue until one night, he threw it over. Napatumba nga niya eh. Pero ang problema, the statue fell on him and crushed him to death. Ang inggit po nakakapatay. Nakakamatay ang inggit. Papatayin tayo sa inggit. Yung inggit, pagka dinrive ang buhay natin ng inggit, unti-unti tayong madidestroy, mga kapatid. So that is our lesson for tonight. Last Wednesday, when I was studying about this sermon, I came across a post, a Facebook post, that say, dapat galit tayo sa success ng iba. Pinoy tayo eh. Nakita ko sa Facebook, yun yung talagang caption niya eh. Dapat galit tayo sa success ng iba. Pinoy tayo eh. Sadly, ang mga Pinoy ay kilala sa pagiging crab mentality. Ayaw natin na nagiging successful yung iba. Naiinggit tayo. Kaya ang mensaheng ito ay para sa atin. Sabihin mo, ang mensaheng ito ay para sa akin. Huwag natin isipin yung katabi natin, para sa iyo to ha. Inggitera ka eh. Hindi, para sa akin. Lahat tayo ay merong nakakaranas ng inggit. Kaya kailangan nating i-correct ang ating nararamdaman na ito. Today, let us understand envy and how we are going to deal with it. Number one, let us define envy. Definition of envy. Sa Tagalog, ano ang envy? Pagkainggit. Okay, pagkainggit. A simple definition of envy is to want what belongs to someone else. Napakasimple. Simple definition. To want what's belong to someone else. Pag-aari ng iba gusto mong mapasayo. Okay, yun ay simple definition of inggit. Sabi ni Thomas Aquinas, sabi niya, envy is sorrow for another's good. Mas malalim itong definition ni Thomas Aquinas. Anong sabi niya? Anong sabi ni Thomas? Sorrow. Naghihinagpis ka sa mabuting nangyayari sa iba. Yumayaman si brother. Hindi pwede to. Ganun yung inggit eh. You feel sorrow. Nalulungkot ka sa success ng iba. Naku, napopromote si hindi pwede. Hindi ito maaari. Ganon. Para kang kontrabida lagi sa buhay ng iba. Yun ay inggit. Sabi niya, ang ganda eh. Sorrow for another's good. God is blessing someone, your brothers and sisters, and you feel sad and sorrow for them, that is envy. What is the difference of envy and jealousy? Kasi laging napagkakamalan yung envy, jealousy. So anong i-define muna natin para mahigit nating maintindihan? Envy always has an outward focus. Yung envy, panglabas lagi eh. Envy has an outward focus. We desire some item, person, or attribute possessed by someone else. Tignan niyo yung pagkakaiba. Yung envy, pag-aari ng iba, gusto mong mapasayo. Ano naman yung jealousy? And we are discontent or resentful about not having it. Nalulungkot tayo dahil hindi natin nakakamtan yun. Ang pogi-pogi ni brother, gusto kong makamtan yung kapugian niya. Dapat pumangit siya, ako ang mas pogi. Yun ang envy, mga kapatid. Yun yung pagkainggit. Gusto mo, nagkakaroon ka ng resentment sa puso mo. Gusto mong mapasa yun. But jealousy is often found in a more restricted context of the protection of one's own item. Yung, nakita niyo yung pagkakaiba, yung envy, hindi sa'yo. Gusto mong mapasayo. Pero yung jealousy, sa'yo gusto mong protektahan. Nakita natin pagkakaiba? Sa'yo, for example, asawa mo, inaagaw ng iba. Inaahas. So, di ba sabi, isa kang ahas. So, di ba? Kasi gusto niya kunin yung sa'yo. Nagje-jealous ka ngayon. Yun yung jealousy, yung pagkakaiba. Nakita niyo yung pagkakaiba, mga kapatid? Yung envy, hindi sa'yo, gusto mong mapasayo, you are resentful. And jealousy is sa'yo, pero gusto mong protektahan at ingatan. No, yun yung definition ng pagkakaiba. Especially romantic relationship. Mostly, it is about, yung jealousy, it's about romantic relationship. Kasi napagkakamalan natin magkapareho eh. So from Greek word, thumos, ibig sabihin ng envy is ill will. Ill will, distraction. Gusto mong pabagsakin. Ayan.
Envy yan, kapatid. That is jealousy or spite, envy. Pero yung jealousy is from the Greek word zelos. Properly hit yung emotion mo. Kaya nga parang kumukulo eh. Kaya yung selos eh. Properly hit, that is figuratively zeal. Yung damdamin. Yan ang pagkakaiba niyan, mga kapatid. So envy is a sibling of hatred. Kapatid daw ang envy, kapatid nino ng hatred. Pagkamuhi. Whereas covetousness is an inordinate longing for what someone else has, envy goes farther. Yung covetous, gusto mo yung mapasayo yun eh. Pero yung envy, mga kapatid, anong wanting the other person to lose what he has. Andyan ba kayo? Nakikinig kayo? Nakita niyo yung pagkakaiba? Yung covetous, gusto mo lang yun. No? Gusto mo yung pag-aari ng iba. No? Meron siyang sasakyan, gusto ko rin ng sasakyan. O ano yun eh? Covetous, you want to covet. Pero yung envy, anong sabi doon, mga kapatid? Goes farther, wanting the other person to lose what he has. Kaya matindi ang envy. Hindi lang gusto mo yung, kunwari, gusto ko yung sasakyan na yun Ano? Covetous. Pero yung, dapat hindi siya magkaroon. Ako lang ang magkakaroon. ay envy yan. Andiyan kayo, mga kapatid? Ngayon, tanungin mo yung katabi mo, naiinggit ka? Kasi kailangan natin i-diagnose ang ating mga sarili kung may inggit sa ating puso. No? Umamin ka, sabihin mo naman, umamin ka. Ayan. Wag na tayo mag-deny, kapatid. Envy is different from inspiration. Ito naman maganda, mga kapatid. Kasi akala natin yung inspiration, envy. Magkaiba yung envy at saka inspiration. Inspiration is what? We can be inspired by others without being envious. Pwede kang ma-inspire eh. Ang galing-galing niya. Ang galing-galing niya kumanta. You are inspired. Gusto ko rin gumaling. Nai-inspire ka. Gusto mong galingan, mga kapatid. Pero yung naiinggit ka, ibang usapan niyo. Ang galing-galing niya kumanta. Dapat ako ang mauna. Dapat ako ang mas magaling. Yun yung envy, mga kapatid. Inspiration is the receipt of feeling mental motivation to do something. Gusto mo ay gagawin ko ito. Inspiration yun. Diba? Ang sipag-sipag niya sa trabaho, napopromote siya. Sisipagan ko rin, gagalingan ko. Inspiration yun. Mga kapatid. You want to do something because you are inspired. That's inspiration. Pero yung envy, mga kapatid, diba? To do something, and envy is the desire for someone else possession or qualities. Sa kanya yun eh. Bakit gusto mong mapasayo? Diba? Gusto mo, hindi, dapat ako lang. Ako ang mapromote, hindi ikaw. Yun yung envy, mga kapatid. Nakita natin yung pagkakaiba. But God's jealousy, kasi kailangan natin pag-aralan yung dalawa na ito eh. But God's jealousy is different from sin of jealousy. Ang Diyos, mapanigbuguing Diyos. Ibig sabihin, nagseselos ang Diyos, pero iba yung selos niya sa makasalanang selos. Dapat unawain natin yun, kasi para hindi tayo ma-confuse. Sa Hebrew, mga kapatid, ang tawag doon ay Elkanah. Meaning, the Lord is jealous. And is pronounced Elkanah. Ang ibig sabihin, alam natin yung El Shaddai, El Elyon, alam natin yung pangalan ng Diyos na yun, di ba? Pero yung Elkanah, hindi natin alam. Pangalan din ng Diyos yun, that God is a jealous God. But in a good way, mabuti ang jealousy ng Panginoon. Sabi ng Exodus 34:14, basahin natin, do not worship any other God. Is a jealous God, mapanibuguing Diyos. Bakit ang sinabi yon? What does jealous God mean? When we refer to God as jealous, it doesn't mean that God is envious. Kaya magkaiba ang envy at saka ng jealous. Pag sinabing ang God is a jealous God, mapanibuguing Diyos, hindi nag-envy ang Diyos, hindi siya naiinggit. Pag sinabi niyang, huwag kayong sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, dahil mapanibuguin akong Diyos. Hindi siya naiinggit, ay, mas magaling yung Diyos na yan, huwag kayong pupunta dyan. Hindi ganun ang Diyos, kasi siya lang namang tunay na Diyos eh. Di ba, kapatid? Hindi ganun, hindi out of envy. Alright? God is envious of what we have or what we want. He wants what
we possess. Instead, God's jealousy relates to the covenant relationship. Yung jealousy ng Panginoon out of the covenant relationship to us. Yung ugnayan ng Diyos sa atin. Kasi tayo ay mga wife ng Panginoon eh. 'Di ba? Mga bride tayo ng Diyos. Nakatakda tayong ikasal sa Panginoon pagdating ng panahon. Anong tawag ng mga kapatid? Yung relationship natin sa Panginoon, parang yung ikakasal na, fiancé, in a layman's term. Kasi pagdating ng end times, ay ikakasal tayo sa Panginoon. So yung meron tayong relationship sa Diyos. So kung tayo ay sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, naging number one natin yung iba, wala na tayong time sa Panginoon, God is a jealous God. Bakit? He owns us. Tayo pag-aari ng Panginoon. His jealousy is the kind that zealously protects a love relationship and which avenge it when it is broken. We are created by God and redeemed by God. So yung jealousy ng Panginoon, in a good way, kasi nga meron tayong relationship. Ginawa tayo ng Panginoon, nung nagkasala tayo, binili pa tayo ng Panginoon. So pag-aari tayo ng Diyos. Tapos pilit pa na tayo sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Gusto nating number one yung ibang bagay. Gusto nating gawing Diyos-Diyosan yung ibang bagay. So doon nagkakaroon ng jealousy ang Panginoon. Ibig sabihin, gusto niyang protektahan yung pag-ibig na meron siya sa inyong dalawa, sa ating dalawa at ang Panginoon. So yun yung jealousy ng Panginoon. Not all jealousy is bad, hindi masama. Hindi lahat ng jealousy ay masama. If we feel jealous because our husband or wife directs their love and affection towards other person, siyempre except God. Kung yung pag-ibig ng asawa mo, husband or wife, idinadirect niya sa ibang tao, sa ibang babae, sa ibang lalaki, or sa ibang bagay, bukod sa Diyos, bukod sa Diyos. Kasi dapat ang Diyos ang number one, amen? Pero dinadirect niya yung affection niya, yung time niya sa ibang bagay, dapat lang maramdaman natin yung jealousy. Kasi we want to protect that relationship that we have. Ano ang makasalan ng jealousy? Yung una, yung paranoia na tinatawag, yung nagjeselos ka sa lahat na lang ng bagay. Yun makasalan ng jealousy yun. Sa lahat na lang, may kausap siyang babae. Hindi ito maaari. Di ba? Kapatid sa Panginoon. Diba? Pagka sila lang lumabas, delikado 'yon. Nasa restaurant, hindi, friends lang kami. Delikado 'yon, kapatid. Pero yung nag-uusap, magkapatid sa Panginoon, lahat na lang pinagseselosan mo dahil may paranoia 'yon. 'Di ba? That's sinful jealousy. Andiyan kayo mga kapatid. Ano pa ang sinful jealousy? Yung jealousy out of insecurity. Andiyan kayo? Pag nai-insecure ka, hindi. Nagsiselos ako sa kanya kasi mas maganda siya. Kausap siya ng aking asawa. O kaya mas pogi yung kinakausap niya. Out of insecurity, that's sinful jealousy. Pero kapag nagsiselos ka dahil nagiging delikado yung relationship niyong mag-asawa, andyan pa ba kayo, nakikinig kayo mga kapatid? Nagiging delikado, alam mo talagang merong basihan, nagiging problema sa inyong relationship, that's a good jealousy. Bakit ganun yung jealousy ng Panginoon? Gusto niyang protektahan yung covenant nating dalawa at sa Diyos. That is a good jealousy. All right? So that's unhealthy jealousy. But when it becomes intense, irrational. Okay? Sige bro. Kasi meron silang practice sa graduation. Okay. Alright, tuloy po natin. Ano yung unhealthy jealousy? But when it becomes intense, lagi na lang nagsiselos, okay? Irrational, ibig sabihin, hindi mo pinag-iisipan, nagsiselos ka bigla-bigla, out of the blue, unhealthy yun. It can seriously damage relationship. Yung good jealousy, mga kapatid, you want to protect your relationship. Pag merong danger, mga kapatid. Okay? Alright, tuloy natin. So what is the biblical definition? Envy is when you want what someone else has and you resent them for having it.
Yeah, excuse muna po. Ano daw yung envy, mga kapatid? Envy is when you want someone else has and you resent them for having it. Gusto mo yung pag-aari ng iba at nagagalit ka, nagtatanim ka na ng sama ng loob dahil meron sila. Yun daw yung envy. There is no such thing as godly envy. Walang godly envy. Yung jealousy, pwede pang good or bad eh. Pero yung envy, mga kapatid, walang godly envy. Kasi it's always evil. Gusto mo yung pag-aari ng iba at you resent them for having it kasi meron sila. No, mayayaman sila kasi mga sindikato yung mga yan. Di ba? Yan, envy yan eh. Another word in Bible closely associated with envy is covetous. To covet is to have an excessive desire to possess what belongs to other. Yung pag-aari ng iba, gusto mong makamtan. Yung asawa ng iba, gusto mong makamtan. Kaya nga sabi ng Biblia, do not covet your neighbor's husband or your neighbor's wife. Diba? You should not covet. Huwag mong angkinin. Huwag mong pagnasahan ang hindi sa'yo. Or an intense craving or selfish desire that threatens the fundamental rights of others. Gusto mo makamtan yung pag-aari ng iba kahit na nakawin mo ito. You violate their fundamental rights. That's envy. Envy is a work of the flesh, gawang makamundo, gawang makalaman, mga kapatid. Malinaw sa text natin. Now, the works of the flesh are evident. Tignan nyo, hinilera sa sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissension, division, envy. Nakapantay siya dun sa mga kasalanan na yun eh. So walang ibig sabihin, mga kapatid, ang envy ay works of the flesh. Ang isang tao na nagkakaroon ng inggit ay namumuhay sa makamundo at makalamang aspeto. Envy is the opposite of love. Dito muna tayo, before that. Therefore, every believer who is envious, who are envious and jealous are walking in the flesh and not in the spirit. Kapag ka meron tayong inggit, mga kapatid, anong nangyayari sa atin? Namumuhay tayo sa makamundo, makalaman. Hindi sa kilos, sa gawa ng banal na espiritu. Kaya pagkatapos niyang verse na yan, fruit of the spirit, but the fruit of the spirit is love. Galatians 5:22. Diba? So dalawa lang yun eh. Namumuhay ka sa laman o namumuhay ka sa kilos ng banal na espiritu. So ang isang taong maiinggitin, isang Kristiyanong maiinggitin, hindi siya namumuhay sa kilos ng banal na espiritu. Hindi siya sumusunod sa nais ng banal na espiritu, kundi sa makamundo at makalamang pagnanasa. Amen, mga kapatid? So, therefore, every believer who are envious and jealous are walking in the flesh and not in the spirit. Envy is the opposite of love. Kapag namumuhay ka na mayroong inggit, nawawala yung pag-ibig eh. Ano bang sabi ng 1 Corinthians 13:4? Love does not envy. Ang pag-ibig daw ay hindi mainggitin, hindi mapanibughuin, mga kapatid. Bakit? Love says, I'm happy when you are happy. And I am sad when you are sad. Diba? Masaya ako pagka masaya ka. Sis, masaya ka. O, bine-bless ka ni Lord. O, masaya ako para sa'yo. Malungkot ka, malungkot ako. Pag-ibig yon. Pero kapag sinabi mong, I'm happy when you are sad, masaya ako kapag ka bumabagsak ka. O, yan. Diba? Pero pagka malungkot ka, masaya naman ako. Diba? Ano yung mga kapatid? Inggit yun. Diba? Envy yun. Envy says, I'm happy when you're sad, and I am sad when you are happy. Oh, bine-bless ka ni Lord ah. Hindi pwede to. Dapat ako lang ang bine-bless ni Lord. May problema. Ayun ko, Ted, inggit yun. Diba? Envy is a useless motivation. Kapag ikaw, nasa trabaho ka, tapos motivated ka ng inggit, napopromote sila ako, kailangan ko rin mapromote. Magsisipag ako, naging motivation mo yung inggit. Useless motivation. Diba? Sabi ng Ecclesiastes 4:4,
Then I saw that all toil, yung trabaho ng tao, yung pagsisikap ng tao, and all skill in work come from a man's envy of his neighbor. That this also is vanity and striving after the wind. Useless. Kung yun ang motivation mo sa buhay, ang tanong ko sa inyo sa gabi ito, anong motivation mo sa buhay? Nagsisipag ka ba dahil naiinggit ka? Makamtan yung mga pag-aari ng iba? Ay hindi, mga kapatid, useless motivation. The Bible consider anyone as a fool if he is easily led astray for his and or her emotion. Kapag ka naliled ka, kapatid, ng emotion, kaya nga ang pinag-aaralan natin for the past few weeks, puro emotion eh. Kapag led ka ng emotion, ng galit, sadness, ang buhay mo ay led by those emotion, yun ang nagkokontrol sa pupuntahan mo sa buhay, you are fool. Lalong-lalo na ang inggit, yun ang nagkukontrol sa'yo. Bakit ka pumupunta dyan? Bakit ka pumunta sa isang lugar? Bakit ka pumunta sa ibang bansa? Nainggit ka eh. Eh, sabi ng Biblia, ano dyan? Titus 3:3, for we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasure, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. So foolish ang isang tao kapag ang envy ang nag-direct sa atin. So naiintindihan natin ang ibig sabihin ng envy? Gusto mong kunin, makamtan yung pag-aari ng iba, at you resent them. Nagagalit ka, nagtatanim ka ng hatred sa kanila dahil gusto mong makamtan na yung bagay na yun. Alright? Number 2, what is the danger of envy? Envy causes misery. Kahapisan. Kapag ka may inggit ka, kapatid, lagi kang malungkot. Bakit? People who allow envy to overshadow them or their lives lives in misery. Envy, meanwhile, is bitter as you do it, and bitter after doubly miserable. It is the constant thief of joy. Kaya laging nawawala yung kaligayahan mo sa buhay, yung kasiyahan mo. Kasi puro ka inggit eh. No? Puro inggit ka sa puso. No? Ay hindi, pinibless nila ni Lord. Ay, may bago siyang kotse. No? Hindi ako papayag. No? Kailangan bubutasin ko yung gulong. Kaya, ano, sisirain ko. Kailangan may leak, magkaroon ng leak. Yan yung envy, mga kapatid eh. Kasi nawawala, it's a thief of joy. Nawawala yung kaligayahan mo kasi namumuhay ka sa inggit sa ibang tao eh. It causes misery. Envy does not just hinder joy. It doesn't hinder joy, but rejects it. Hindi lamang pinipigilan. Talagang hindi pinapapasok yung joy sa buhay mo. No? Yun yung ginagawa ng envy. That's why you live in misery. Kahapisan, kalungkutan. It causes nothing but bitterness. Puro pait sa buhay. No? Kasi namumuhay sa envy. Pangalawa, ano pa ang danger ng envy? Envy causes disorder. Kaguluhan, puro kaguluhan. Kaguluhan sa pamilya, kaguluhan sa simbahan, kaguluhan sa trabaho kapag may inggitan. Mga kapatid, it causes disorder. James 3:16, basahin natin. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be what? Disorder. Amen? Biruin nyo, mga pamilya, nagkakagulo dahil sa lupa, inggitan sa lupa. Bakit meron kang lupa sa paso? Dapat ako rin. Diba? Wala akong pagtataniman. Diba? Hindi common yan, mga kapatid eh. Diba? Lalong-lalo sa mga Pilipino, nag-aaway. Yung tinatawag na family feud. Nag-aaway, bakit? Dahil sa lupa. Inggitan, selosan, mga kapatid. Kaya there's disorder when there is envy. Alright? Disorder in family. Disorder in the church. Pag may inggitan sa simbahan, may jealousy sa simbahan, there will be disorder. Disorder in workplace. Sa trabaho, may inggitan. Magkakagulo, mga kapatid eh. Yan ang another danger of envy. Another danger of envy causes us to doubt God.
Bakit? Bakit natin sinabi? Kapag may inggit ka, nagkakaroon ka ng doubt sa Panginoon eh. Another danger yan. Bakit? Envy is questioning God's goodness to others. While what? While ungrateful to yours. Ulitin ko, bakit dangerous ang envy sa doubt sa Panginoon? Bakit? Envy causes us to doubt God. Bakit? Envy is questioning God's goodness towards others. Lord, bakit mo binibless tong tao na to? Di ba? Andiyan kayo mga kapatid, you are doubting God. Bakit mo binibless tong tao na to? Tapos, kini-question mo rin yung blessing mo na may binigay sa'yo ng Panginoon. You are being ungrateful sa binigay na sa'yo ng Lord. You are doubting God. Naintindihan niyo ba mga kapatid, yung danger ng envy? Kini-question mo yung pagpapala ng iba while you are being ungrateful sa meron ka na. Kaya dangerous mga kapatid. You are doubting God directly. Another thing, envy causes mental and physical illness. Yung inggit, dangerous yan sa isipan natin at saka sa ating physical. Proverbs 14:30, basahin natin. A tranquil heart, ibig sabihin peaceful heart. Parang cancer. Yung inggit daw parang cancer sa buto. Ba? Hindi maganda. Kapatid. Chronic envy can lead to feelings of bitterness, resentment, and depression. Nagkakaroon ng depression yung may mga taong may inggit. It can erode self-esteem and create a sense of isolation, making me feel alone in my struggles. Parang nagiging anti-social. Ayaw mo na makasalamuha. Kasi bakit? Inggitero ka eh. Andiyan kayo? Ulitin ko mga kapatid, inggitero ba tayo? Inggitera ba tayo? Kailangan nating solusyonan. Number 3, ngayon, paano na tayo? Taas ang kamay yung may inggit. Talaga lang ha? Sigurado kayo? Ano? Ngayon, paano nating i-deal yung ating inggit sa ating mga puso? Okay? Naintindihan na natin ano yung inggit. Ano yung danger ng inggit sa ating buhay. No? Physical, emotional, and spiritual danger. Ngayon, paano nating i-deal? Envy will destroy us. That is why we need to overcome this emotion. 1 Peter 2:1, so put away. Alisin daw. Okay? Malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Kasi kapag ka ang isang taong may inggit, dadating yan sa slander, paninirang puri. Kasi naiinggit ka doon sa pagpapala ng iba, doon sa meron yung iba eh. No? Nagkaroon lang naman yan kasi sindikato yung mga pamilya na yan eh. Kung ano-anong ginagawa niya, nakita niyo mga kapatid, kapag may inggit ka, pupunta talaga sa slander eh. So paano natin i-deal? Kasi sabi ng Biblia, put away, alisin natin. Everybody say, put away. Put away. Dapat ilisin natin sa katawan natin yung envy mga kapatid. Unang solusyon sa envy mga kapatid, anong gagawin natin? Number 1, be humble. Magpakumbaba. Bakit? Anong kinalaman ng pagpapakumbaba sa inggit? Tignan natin. Envy is saying, you are better than someone else. Humility is counting others more significant. Bakit? Ano yung solusyon sa envy? Number 1, magpakumbaba. Kasi kapag meron kang inggit, parang sinasabi mo, ay, mas deserve ko yan. Hindi mo deserve yan. Hindi mo deserve na ma-promote. Ako lang ang deserve ma-promote. Meron kang pride sa puso mo. So kapag meron tayong humility, if we are humble, so isipin natin, hindi, deserve nila yan. They are better than us. Sabi ng Biblia, anong sabi? Philippians 2:3, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant. Hindi laging ikaw ang pogi, hindi ikaw lagi ang magaling. Hindi laging ikaw ang maganda. Andiyan kayo mga kapatid? Sila, huwag mo yung laging number 1. Ako ng number 1. Diba? Parang kasi batang 90s tayo, kaya yung mga example natin, 90s eh. Sa Dragon Ball, diba, si Mr. Pogi, ako number 1. Number 1. Gusto niya, siyang number 1, siyang pinakamahusay. Mga kapatid, humility. Sabi mo sa katabi mo, humility.
Hindi ka maiinggit pagka may pagpapakumbaba ka. Andiyan kayo? Hindi, may bagong TV, 45 inches yung kapatid. Dapat 60 inches ako. Dapat akong number 1. Hindi, pag hindi, okay sila. Oh, pag ikinukonsider mo sila na mas significant kaysa sa'yo, that's humility. Wala kang inggit sa puso eh. Di ba? Yung may inggit, hindi makapapapayag na maangatan sa buhay eh. Andiyan ba kayo mga kapatid? So number 1, be humble. A person who is self-entitled are always envious. They often think, I deserve what they have. Yung mga self-entitled ganun eh. Envious lagi eh. O yung meron sila, I deserve it. Yun. Entitled. Learn to be happy for the success of other people. Ito, kailangan nating matutulan to, mga Pilipino. Because of crab mentality. Learn to be happy for the success of other people. Ulitin ko. Learn to be happy for the success and blessing of other people. Pinagpapala si sister, si brother, praise the Lord. Amen? Maging masaya ka. Hindi yung, pinagpapala siya. Dapat ako ang pinagpapala. Puro kasalanan sa buhay yan eh. Hindi masunurin niya kay Lord eh. Ako ang bait-bait ko kaya, ako ang pinaka masunurin kay pastor eh. Dapat ako ang bine-bless financially. Abay, di ba, naalala niyo yung prayer ng Pharisees? Ng Pariseo? Sabi niya, Panginoon, salamat, sabi niya. Hindi ako katulad nitong tax collector na itong makasalanan na to. Masunurin ako, mabait ako. Tignan niyo mga kapatid. Pride yan eh. Di ba? Learn to be happy with the success of other people. Do not think maliciously when other people are being successful in life. Di ba? Kapag nagiging successful yung ibang tao, paging masaya ka. Hindi yung mag-iisip ka ng, paano kaya niya nakamtan yan? Di ba? Ano kayang pangloloko? Ano kayang scam ang ginawa nito? Di ba? Di yung mayaman Sino kaya ang backer nito? Bakit natanggap to? But you always think maliciously. Kasi dahil sa inggit. Maging masaya ka sa pagpapala sa success ng iba. Amen? Sabihin mo, maging masaya ka sa akin. Sabihin mo, katabi mo, ayan. Yan, maganda mga kapatid, masaya tayo sa isa't isa. Usually sa trabaho, anong sinasabi? Na-promote yan Naku, sip-sip yan. Di ba? Mga kapatid, si brother na-promote eh. Kasi malapit sa sa bigasan. Di ba, kapatid? Maging masaya tayo sa pagpapala ng iba. Huwag tayong laging naiinggit. Di ba? Another effective tool. Ito, maganda mga kapatid. Tandaan niyo to. Another effective tool is to encourage the person we are tempted to envy. Kapag naiinggit tayo dun sa tao na to, para maiwasan nating maging inggitera, ano daw gagawin natin? Encourage them. For example, napupugian ka kay brother, naiinggit ka sa kapugian niya. Encourage them. Yung ganda-ganda mong lalaki, bro. Huwag naman yung medyo may hagod. Baka sabihin, may ganda-ganda mo, bro. Baka sabihin nila, may problema. Di ba? Encourage them. Di ba? Kung naiinggit ka sa kasuotan ng kapatid, praise the Lord, ang ganda ng damit mo, sister Hindi it's a tool para mawala yung ating envy. Encourage them. Ang ganda-ganda mong kumanta, praise God, glory to God. Diba? Encourage them. It's another tool para hindi tayo mainggit. The people were tempted to envy. Pag natempt tayo maging envy dun sa tao na yon, encourage them. Praise the Lord, pinagpapala ka ng Panginoon. Di ba? Praise the Lord, may bago kang sasakyan. Praise God, di ba? Encourage them. Hindi yung, saan mo naman kinuhang yan? Di ba? Paano ka nagkaroon ng ganyan? Anong kalokohan ang pinagpapasok mo sa buhay? Iba yung mga kapatid Naiintindihan natin? If you are tempted to envy someone physical appearance, tell her or tell her she looks beautiful. Yun nga yung sinasabi natin Di ba? Kung nagagandahan tayo, di sabihin natin, para hindi tayo namumuhay sa inggit.
No? Hindi yung, ay, ang ganda-ganda niya. Ako, salamat, Doc. Di ba? Ano lang naman yan eh. Dinaan lang niya yan sa masilya eh. Di ba? Di ba, kapatid? Dinaan lang niya sa masilya. Wag ganon. Di ba, buti nga, ang galing niya mag-makeup eh. Di ba? Art nga yan eh. Hindi yung, tinapal-tapalan lang niya, kaya nawala yung, wag ganon. Encourage. Kung nai-invite tayo. Another thing that we can do is what? Be honest. Bakit natin sinabing, para mawala yung inggit natin, be honest. When we are envy of people who are getting rich quickly, anong ginagawa natin? Through wrongdoings, it is tempting to practice their evil schemes. Okay, meron talagang mga taong yumayaman sa masasamang paraan eh. Ngayon, naiinggit tayo sa kayamanan nila. Andiyan kayo? May mga vlogger na yumayaman. Saan? Sa pagpapromote ng sugal. 'Di ba? Talagang yumayaman talaga sila. No? Pagpapromote ng mga masasamang bagay. Yumayaman sila, mga kapatid. Ang nangyayari sa atin, naiinggit tayo sa pagyaman nilang mabilis. Kaya dapat, tandaan natin sa ating isipan, kahit anong mangyari, I must be honest. Dapat sa aking pamumuhay, sa aking pagtatrabaho, honest lang. Hindi ko gagayahin. Ay, yumayaman sila. Kailangan naiinggit ako. Gagayahin ko yung kanilang practice. Hindi dapat laging itanim natin sa ating isipan, be honest. Psalm 37, 1-3. Ito si David, nainggit siya sa mga sa mga yumayaman ng mabilis eh. Anong sabi ni David? Do not fret, no? Because of evil men, or be envious. Huwag ka daw mainggit of those who do wrong. For like grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. Trust in the Lord and do good. Be honest. Sabihin mo sa katabi mo, be honest. Pag naiinggit ka, yumayaman sila. Kasi kumukupit sila sa kumpanya. Abay, huwag kang mainggit. Hayaan mo silang yumaman. Huwag kang mainggit. Be honest. Di ba? Huwag kang mainggit. Ano ang sabi ni King David? Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Bakit niya sinabi yun? Tingnan mo sa David, because sometime David envied the prosperity of the wicked. Nainggit din siya eh. Yumayaman eh. O, bakit ano sabi niya? Psalm 73, 2-3. But as for me, my feet had almost slipped. Muntik na ako madulas. Magkamali. Anong sabi niya? I had nearly lost my foothold. Bakit? For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Bakit? Natanong niyo na ba ito, mga kapatid? Bakit sila ang sama-sama, hindi naman nagsisimba, hindi naman maka-Diyos? Ang yaman-yaman. Di ba? Ang alwa-alwa sa buhay. Bakit gano'n, Lord? Napapatanong ka eh. Ito nangyari din kay David eh. Nainggit siya eh. Pero anong ginawa ni David? Tignan niyo, mga kapatid. Sabi niya, bakit saan siya nainggit? Prosperous, tapos walang struggle. Kung ang dami kong problema. Medyo ba kayo? Nakaka-relate kayo? Ako lang yata nakaka-relate ah. Sabi niya, yung mga masasama, ang sabi niya, prosperous ba, yumayaman? Ano pa? No struggle. Walang problema sa buhay ah. Healthy. Ako laging high blood ah. Sila healthy. Lord, bakit ganun? Dwell in the land and enjoy, free from burden, not plagued by human ills, walang karamdaman. Bakit ganun? Sabi ni King David. Pero, na-realize niya, anong sabi ni David? Verse 17, till I entered the sanctuary of God, then I understood, na-realize niya, their final destiny. Yun ang maganda. Parang naiinggit ako, yaman nila, naka-Ferrari sila. Tapos, hindi naman sila sumasamba sa Panginoon. Unbeliever naman sila, parang gano'n na. Pero anong sabi nung siya daw ay nagsimba, pumunta sa sanctuary ng Panginoon, na-realize niya yung kahihinatnan din nila. No? Nang walang Diyos sa buhay, anong mangyayari? Anong sabi niya? Their final destiny. Verse 25, whom I have, ito na. Nai-direct niya yung inggit niya, nai-direct niya sa Diyos eh. Naiinggit sa meron itong mga taong wicked na ito eh. Na-realize niya na yung destiny ito sa kapahamakan eh. Di ba mga kapatid, naiintindihan natin? Yung ending nila eh. Nakatuon lang tayo kasi minsan dito eh. Mas mayaman sila. Pagkabilang buhay kapatid.
nasa kanino yung huling halakhak? Di ba? Di ba? Tapos, pagkatapos nyo ma-realize yun, yung destiny nila at saka yung destiny mo bilang mananampalataya, okay, nahirapan ka ngayon. Pero sa kabilang buhay, ano yung ending nila? Ano yung ending mo? Tapos, dinirect niya yung kanyang envy sa pangangailangan niya sa mga bagay dito sa lupa, sa pangangailangan niya sa number 1 sa Diyos. Yung kanta natin kanina mga kapatid, di ko na hinangat. Oh, ang yaman ng... Bakit? Si Lord ang number 1 eh. Ano sabi niya? Verse 25, whom I have I in heaven but you. And nothing, ano sabi niya? Nothing I desire besides you. Ikaw ang nais ko. Kasi bakit na-realize niya, naiinggit ako Nakakainggit. Diba? Pero anong kahinatnan nila? Anong kahinatnan mo? Tapos, yun pala, ang number 1 kailangan ko sa buhay na ito hindi itong mga bagay na kinainggitan ko, kundi ang Panginoon. Yan ang sabi niya mga kapatid. Diba? And earth has nothing I desire. Wala na akong hahangarin pa sa mundong ito. Kasi nakita mo yung end game eh. Nakikita mo yung destiny mo tsaka destiny nila eh. Kaya ang number 1 sa buhay ko ay ang Panginoon. So, be honest sa ating lahat ng ginagawa, maging tuwid tayo sa ating mga ginawa. Bakit? God hates dishonest skills. Yung mga pandaraya sa ating trabaho, mga kapatid, ayaw ni Lord yan eh. Maging honest tayo palagi. Sabi ng Proverbs 11:1, the Lord detests dishonest skills, but accurate ways find favor in Him. Be honest before God and men. Always choose to do what is right. Pag naiinggit ka, be honest. Gawin mo yung ayon sa kalooban ng Panginoon. Huwag kang bandaraya. Kung yung mga tao yumayaman dahil sa pandaraya, be honest. Huwag kang mainggit sa kanila. Another thing is be content. Makontento tayo sa buhay. Ang contentment, mga kapatid, number 1 solution sa pagkainggit. Pag kontento ka sa meron ka, bakit ka maiinggit sa meron sa iba? Andiyan kayo? The concept, the person who is content for what he has will never feel envy for what other have. Hebrews 13:5, sabi ng Biblia, ang ganda ng pangako ng Diyos, keep your life from love of money and be content for what you have. For He said, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan. Makontento ka sa meron ka. Wag mong ibigin ang pera. Amen? Makontento ka sa meron ka. Bakit? Anong pangako ng Diyos? Hindi ka naman pababayaan ni Lord eh. Huwag kang mamuhay sa inggit. Be content. The concept behind the slang word, sana all, di ba? Lagi, sana all. Bakit? Actually, maganda yung word eh. Yung concept nun, maganda eh. Bakit? Ano yun eh? I wish the same for everyone. Yun yung meaning na yun eh. I wish the same for all, for everyone. Pero actually, ang actual translation nun, naiinggit ka, sana all sa akin. Tama ba mga kapatid? Kasi yung meaning, yung word itself, sana all, you wish the same for everyone. Yun yung term. Yun yung ibig sabihin talaga ng term. Pero yung actual translation sa'yo, gusto ko rin nun. Gusto ko rin mangyari sa akin yung bagay na yan. O, di ba, pag binabless sila, sana all. Hindi mo meaning na lahat, dapat i-bless ni Lord lahat. Hindi yun ang meaning mo. Ang meaning mo, sana i-bless ka rin ni Lord. Naiinggit ka. Kaya yung word na sana all, galing sa inggit. No, kapatid? Hindi yun yung term na, dapat i-bless ni Lord lahat. Hindi. Ikaw lang ang nasa isip mo. Diba? Kaya minsan, mga kapatid, pagka may binibigay ako doon sa isang aming anak, tapos sana all. May nasasaktan din ako, siyempre, kasi nga, binibigay mo naman lahat eh, di ba? Dinidistribute mo eh. Pero pag napasana all, di ba, masasaktan kasi parang kine-question nila na, bakit yung iba meron? Bakit siya meron? Dapat ako din, di ba? Kaya hindi maganda yung mga kapatid eh. Okay lang yun, nagbibiro tayo minsan. Pero pagka we really mean it, na gusto ko rin yun, naiingit tayo. Huwag tayo masana all. Okay. Be content.
People who are not content always compare. Let me repeat that, mga kapatid. People who are not content always compare. Kapag hindi ka kontento sa meron ka, sa binibigay na pagpapala sa iyo ng Panginoon, lagi mo i-compare yung sarili mo sa iba eh. Lord, bakit ganito lang? Yung sasakyan ko, sira-sira, Lord. Diba? Bakit ganito? Hindi, kino-compare mo eh. Pagpasalamat ka mura na may sasakyan kayo, iba wala eh. Diba? Naranasan namin yan eh. Yung sasakyan namin, lagi may sakit eh. Lord, diba? Parang gusto mong magreklamo eh. Pero Lord, salamat may sasakyan niya ako eh. May sasakyan kami, nakakapunta kami sa point A to point B eh. Di ba mga kapatid? Pinagpapala ka pa ni Lord eh. Kaya nga, people who are not content always compare. Eh bakit sila? Merong bago. Bakit sila ganito? Bakit sila? Bakit sila? Di ba? People who are not content always compare. Contentment kills envy. Contentment kills envy. Pag marunong ka makontento sa buhay, kapatid, sa mga pagpapalang binibigay sa iyo ng Panginoon, nagpapasalamat ka palagi, abay, yung inggit, walang puwang sa buhay mo. Second to the last na gagawin natin, be grateful. Lagi kang magpasalamat. Connected to sa be content eh. Gratefulness is another way we can combat envy. Andiyan kayo mga kapatid? Ang pagiging mapagpasalamat, kapatid, ang nangyayari sa atin, nawawala yung inggit natin sa buhay. Bakit? Yung gratitude says what? I don't have X, but I'm thankful I have Y. Diba? Wala ako noon, pero salamat sa Diyos, meron ako nito. Yung meron ako, di ba? Naintindihan niyo ba mga kapatid? Yun yung pagiging grateful. Yes, wala ako noon, pero salamat sa Lord, meron akong ganito. Di ba? That's gratefulness. Pero envy says, I have Y. Meron ako nito. But, ano sabi niya? Saan na tayo? But I refuse to be happy until I have X. Ulitin ko mga kapatid para maintindihan yung concept sa gratefulness at envy. Yung gratefulness says, I don't have X, wala ako niyan, but I'm thankful I have Y. Salamat sa Lord, meron ako nito. Yes, wala ako niyan. Diba? Pero, salamat sa Diyos, meron ako nito. Pero yung envy, I have Y, meron ako nito, but I refuse to be happy until I have Y. Until I have X. Hindi ako magiging masaya hanggat hindi ko nakakamtan yung bagay na yan. That's envy. Una, maging grateful ka muna sa meron ka. Sabihin nga natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Hindi ka muna maging grateful sa meron ka eh. Diba? 1 Thessalonians 5:18, sabi diyan, give thanks in all circumstances, for this is the will of God, in Christ Jesus for you. Give thanks. Sabi mo sa atin mo, give thanks. Give thanks. Amen. Lastly, okay, last. Love is nagagawin natin, be loving. Una, pangalawa sa uli, be grateful. Lastly, be loving. Love is desiring nothing but good for other people. Yung love daw, ang ginagawa ng love, you desire good things sa ibang tao. Gusto mo, pagpalain si Lord. Pagpalain ni Lord yung ibang tao. Pray for God's blessing on those people you tempted to envy. O kung naiinggit ka kay brother, kay sister, abay, ipag-pray mo na pagpalain palalo sila ni Lord. You desire good things for them. Kapag natetempt ka mainggit sa tao na yon, Lord, may bago siyang sasakyan. Lord, pagpalain mo pa po siya. Amen? Amen. Ganun mga kapatid, para mawala yung inggit natin. Identify those people who you envy and start praying for greater blessing for them in the area you are tempted to be envious about. Sino yung kinaiinggitan mo? Isipin mo na. Sino yung kinaiinggitan mo? Then, kung ano yung kinaiinggitan mo sa kanya, abay, pagpalain mo siya. I-bless mo siya. Ipag-pray mo siya doon sa area na yon para mawala yung ating inggit sa buhay. Kasi be loving, you desire good things. Kasi ang envy, hindi ka masaya sa blessing nila. Ngayon nga, ang gagawin natin, be loving. You desire good things for them. Pag inggit, sabi nila, pikit. Pikit, pero dasal. Sabi na pag-inggit, tama yun. Pag-inggit, pikit. Pero dapat, may kasamang dasal, mga kapatid. Tapos yuko, tapos dasal. Yun ang tama. Diba kasi yun lang sinasabi nila, pag-inggit, pikit eh. Hindi, kulang eh.
Dapat magdadasal tayo. Magpasalamat tayo sa biyaya ng Diyos para sa atin. At saka para sa kanila. Magpasalamat ka. Pag nainggit ka, magdasal ka, kapatid. Pag pray mo yung blessing nila, salamat sa binibless mo yung tao na to, Lord. Salamat, Panginoon, sa meron ako. Diba? Be loving. God will surely bless you in His perfect time. Just trust and obey Him. Hindi mo kailangang mainggit. Pagpapalain ka ni Lord in due time. Sabi ng Panginoon, in His perfect time, I will make it happen. Oh, hindi mo kailangang mainggit, mga kapatid. Alam ni Lord, ng Ama mo sa langit, yung mga kailangan mo sa buhay. Amen? Envy will never help us to become a better Christian. It is a direct attack against God's wisdom and action. Let us be grateful, not just for our own blessings, but also for the blessing of others. Amen? Magpasalamat tayo sa blessing ng iba. Let us all stand and sing the song. Thank you, Lord. Magpasalamat tayo sa lahat ng meron tayo at sa mga pagpapala na binibigay ng Diyos sa mga tao sa paligid natin. Amen? Let us sing that song.